Welcome back to me. And I'm so proud of myself dahil kung nakita nyo lang kagabi yung bahay namin pagdating ko, as in hindi lang sala, hanggang dining, sobrang punong-puno ng gamit. At natapos ko siya in a span of 3 hours with just 2 hours of sleep. O, diba? Loka. Anyway, umpisahan na natin agad. Huwag na tayo magtagal dahil medyo madami-dami to. Akala ko konti na lang ipapamili namin dahil nga sabi ko 21 days so huwag masyadong mamili dahil mahirap din mag-uwi ng bagahe. But no, I was wrong. Ang dami pa rin po nila. Yes, nandito po sa harapan ko. Ayan po sila. Oh, ayan, ayan. Diba? So, yung iba hindi ko na nga naisami kasi nasa labahan. Umpisahan na natin sa mga damit. So, madalas hindi ako bumibili ng winter clothes pagka bago umalis. Dahil alam ko na may makikita ako doon. So, ito, leather jacket. Patagal ko ng pangarap magsuot ng leather jacket. Pero nanghihinaya nga ako dahil alam ko nagbabakbak siya. So, nung nakita ko doon, tapos parang 1,000 lang, binili ko na. Tapos, ibibenta ko na lang ulit to dito. Kasi hindi ko na siya magagamit. Tapos, baka nga magbakbak siya. Tapos sa GU kami pinakamadaming binili talaga ng mga damit. So ito yung sa anak ko, jacket, na pwede rin magamit dito. Alam nyo ba, ano lang to, nasa 300 pesos. O diba? O parang 250 nga lang eh, sobrang mura. Diba? Ang ganda. Tapos bumili ako ng lahat ng kulay ng skirt na gusto ko. So meron pa akong nabili na magkaparehong kulay kasi ang size ko lang talaga sa GU is XL. Tapos wala ng XL, eh nakakita ko ng 2XL. So yun muna yung binili ko kahit na sobrang laki niya for me. So yan. Eh nung nakakita ko dun sa isang store na lahat ng kulay may XL, binili ko na. So yan, ito. Ito. At ito. O, diba? Imagine guys, 500 pesos lang ang isa niyan. O, diba? Ang ganda pa ng quality. So, marami pang damit. Nag-outlet kami. Diba, nakabili yung mister ko ng mga damit doon, cap. Tapos sa gym, may mga nabili din siyang pants, sweatshirt. Ako din may nabiling pants. Pero nasa labahan na, so hindi ko na ipapakita. Next, punta tayo sa shoes. Guys, pag bumibili kami ng shoes sa ibang bansa, inuuwi ko pa rin lahat ng karton. So ito, makikita nyo, lahat ng karton, nakatupi yan. Kasi pagka, halimbawa, yung ayaw na namin, ganyan, binibenta namin, madalas gusto, may kahon. So yan, umpisahan natin sa sapatos ng mister ko. Bumili siya ng Adidas Adizero. Ayan. Tapos bumili din siya ng Salomon. Sobrang ganda nito, bagay na bagay sa kanya. Hindi naman sobrang laki ng price difference. Siguro mga 1,000 to 2,000. Max na siguro yung mga 5,000, ganun. Pero wala, pag nandun ka kasi talaga, di ba? Tapos nakita mo, wow, ang ganda. So, bilhin mo na. Halos lahat kami, tigda dalawa nang nabili. Ito naman yung sa anak ko. Sabi ng mister ko, ito daw, bagong-bago daw to, latest daw to na basketball shoes. So yan, binilan niya. Pati ito na parang basic lang na sneakers. Alam niyo ba, itong dalawang sapatos ng anak ko, 3,700 lang. O diba, sobrang mura. Talagang ito yung napamura talaga kami na, then, na ano kami, nakasulit kami dito. Tapos syempre, ako din, meron. Sabi ko, hindi ako bibili, o diba? Pero napabili na naman. Lagi na lang, alam nyo, yung magja-Japan, lagi yung sasabihin, hindi ako bibili ng sapatos, wala akong gusto ngayon. Pero pag pumunta ka na doon, tapos nakita mo na yung mga shoes na design, parang wow, ang ganda. So, unahin muna natin tong Adidas na to. Sa totoo lang, ang plano ko talagang bilhin na shoes nung pumunta kami is yung sa GU, yung sikat na ballet flats. Kaso, hindi na bigla kasya sa akin ng XL. Dati kasi kasya sa akin yung size XL. Ngayon, hindi na siya kasya. Eh, gusto ko talaga ng brown shoes. So, nung nakita ko to sa ABC Mart, Adidas, tapos mura lang siya, parang 3,000. So, binili ko na. And then ito, unang punta namin sa New Balance store, siguro 4th day pa lang namin, nakita ko na to. Tapos sabi ko, parang hindi ko masyadong feel. Pero nung after namin, nung nasa 12th day na kami, na-realize ko parang, ang ganda niya. Tapos sinukat ko pa, sobrang ganda. Ayan o, New Balance siya na sexy. Kumbaga hindi bulky, hindi parang dad shoes, ganun. Parang pang girl yung fit niya. So yan, binili ko. Alam niyo ba, nung huli kaming nag-Japan, yung New Balance lang na sapatos na binili ko dun, ang hindi ko naibenta ever since. Madalas pag bibili ako ng sapatos, pag uwi ko ng Pilipinas, parang sasabihin ko, ay, ayoko na, mga 6 months lang, ganyan, bibenta ko na. Pero yung New Balance hindi. So ito, feeling ko magtatagal din sa akin kasi parang ang ganda niya. Parang ang sporty tignan na sexy. Gets yun. So,
Ang next na pinakamarami ata namin pinuntahan guys is Daiso. Ako parang lagi akong taong Daiso. So, tignan ko kung ano yung mga mahanap ko sa Daiso. Ha, wait. So, bumili ko nitong tape na to. O, di ba pati tape binibili sa Japan? Pero kasi, maliit lang naman. Tapos para siyang di ganun na tape. Parang glue na din. So, maganda. Tapos, ito, nung nag-Christmas ano kami, parang ano siya, pangtanggal ng tutuli na di ilaw. Tapos, silicone yung ulo. Yan. Tapos bumili ako nung nag-birthday yung anak ko kasi doon siya nag-birthday. So bumili ako ng mga pang-decorate. Ito hindi namin nagamit kasi maliit na cake lang yung nabili namin. So yung isang candle lang na number 7 yung nagamit namin. Tapos ito yung happy birthday na nakalagay sa likod. Mapapanood niyo yan sa isa sa mga vlogs. O di ba mahilig nga kaming maglabas sa Japan, lalo na pag yung apartment meron, o di ba? Nakabili ako nito, saktong-sakto, naglalaba ako ngayon, gagamitin na natin. O ayan o, marami siyang sipit-sipit. Inuwi ko pa talaga to guys, hindi ko to papakawalan ha. Kasi imagine niyo naman, binili mo yan, so iuwi mo yan. Tapos meron ding yung ganito. O, di ba ito dito pe, tapos ganyan. Di ba pati yan inuwi ko. Tapos ito, isang kahon na Daiso. Ito guys, nakakatawa. Gamit na gamit namin sa snow. Tapos gumawa ako ng sobrang dami, di ba? Natutuwa talaga lahat ng tao pagka nakikita yung tayo. Ba't ba nakakatawa yung tayo na yan? Tapos ito, pag pupunta kayo ng Daiso, nakakatuwa itong tape na to. Ano siya, parang duct tape, pero kaya mong punitin ng kamay, pero sobrang tibay, as in, dikit na dikit talaga. Ginamit namin to dito sa bag, pa-explain ko sa inyo mamaya. Pero yan, bili kayo nito pag pupunta kayo ng Daiso, Japan. Itong duct tape na itim na to, ang ganda. Ang pangalan niya, cloth tape. Tapos ito, bumili lang din ako nitong lagayan ng pictures kasi yung daddy ko, niregaluhan yung anak ko ng Instax camera. So, dahil nga 7th birthday. So, bumili ako ng lagayan. Hindi na ako bumili ng photo album kasi medyo mahal. Ito nakita ko sa Daiso, 40 pesos lang. And then ito, sabi ko gagamitin ko, hindi ko naman nagamit. Alam niyo yung sa luggage strap siya na pag mailalagay kang bag sa ibabaw ng luggage, ilalak mo gamit to para hindi siya gagalaw-galaw, tsaka lalaglag-laglag. Next, bumili din ako nito, coin holder. O di ba pati ito, sobrang useful kasi nito kasi nga sa Japan, mahilig sila magbigay ng mga barya na sukuli. Malalaki yung value nun. Halimbawa yung 100 nila na ganyan, 40 pesos yun. Yung 500, 200 pesos yun. So para hindi ka malito sa value, itong lagayan na to, makikita nyo to sa Daiso, nakaseparate siya by piso, 10, 5, 50, 100, 500, ayan. So, mas madali kong nakukuha, lalo na pag magbabayad ka sa mga konbini. Next, bumili ako ng ganitong lock. Dalawang ganito yung binili ko actually, kasi nga para dito sa bag na to. Next is, bumili lang ako nitong parang mga keychain ng Sanrio, pampasalubong lang. So, kung naghahanap din kayo ng Sanrio products, meron dun sa Daiso, pero limited nga lang. And then ito, isang kahon pa. Ito yung kahon ng sapatos ko. Pinaglagyan ko rin ng gamit sa Daiso para hindi kumalat. Ito gustong-gusto kasi ng anak ko to. Yung balon na nilalagay sa hose. Tapos magiging madami siya. Tapos pwede mong ibato. O di ba pati yun, inuwi ko para sa anak ko. Tapos ito pa yung isang hanger. Lagayan ng damit sipit. So, pinauwi ko kasi yan na una. Tapos ito, foot mask, gusto ko itry, pampalambot ng paa, isusuot mo sa paa, parang gloves pero para sa paa. Ito na panalunan ko nung kami ay yun nga yung Christmas party, yan, parang board. Tapos ito, nabili ko, ewan ko, parang bumubula, panlinis ng inodoro. Tingnan natin kung effective, ayan, ganyan yung itsura. Yun, medyo mahal yun, nasa 300 yen ata. Tapos ito, bumili lang ako ng hand cream kasi na-realize ko na habang tumatanda ako, parang yung kamay ko, nagiging wrinkly siya. Tapos baka dahil sa pagka-dry, kaya bumili ako. Tapos next, ito, Niacinamide Shea Butter na lip balm. Actually, pamigay ko to, ako yung nakakuha ko, diba? Ito, lint remover. Meron naman itong nabibili nito sa atin o kaya sa Shopee, pero yan, nakuha ko to as gift. Next, white marker. Bumili ang asawa ko ng white marker. Kasi minsan yan may mga sneakers, ginagano nilalagyan ng kulay, lalo pag nabubura. Ito is timer. Yan, pampasalubong to. Next, ito binili ko, lagayan ng yung toothpaste, iro-roll mo para ubos siya. Tapos hindi ka mahihirapang, alam mo yung magpisil na ganon. So, tinry ko lang, tignan natin kung effective.
Next, ito napanalunan ko, yung bag hanger. Paglalagay mo sa table, tapos isasabit mo yung bag mo. So, yan. Next, napanalunan ko din, drawstring bag na Spider-Man. Lagayan ng kung anik-anik lang, alam niyo na. Next, Type-C na cord. Ito, mister ko bumili nito para sa kotse daw lalagay niya. So, yan. And then, ito napanalunan ko din, Alford chocolate. Meron din sa Dyson ito, guys. Ang nakalagay doon, 300 yen for 2, which is about 120 pesos for 2. Medyo mahal siya kasi sa Donkey, 158 na pala ang isa. Pero marami kayong makikita, may nabili ko, 114 pa sa Ueno. So, dun kayo mamili ng ganito. Mura siya. Next, bumili ako ng sobrang daming gummies. Yung iba dito guys, pang pasalubong. Pero I suggest na bumili kayo nito kasi sobrang sarap niya. Kung mahilig kayo sa maasim na gummies, sobrang perfect nito. As in, lahat ata ng flavor, tinry ko. Sobrang sarap nito guys. Bili kayo yan. And then ito, nakita ko lang, parang ano siya, para sa lalamunan, alam mo yun, siguro, pagka masakit throat mo, ganyan, manuka, honey, and 18 herbs. Tinry ko lang, 40 pesos lang naman, di ba? Walang mawawala. And then, mga sticker. Mister ko mahilig mamili ng mga ganitong sticker eh. So, yan, sa Daiso din yan. And then, yung kahon ng shoes. Ito pala nakalimutan ko pakita sa inyo, yung mister ko bumili ng sobrang daming brief sa GU. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo na bigay ng daddy ko, 7th birthday para sa anak ko, yung Instax na camera ganito. Nakakatuwa siya kasi para kang nagre-reminisce na, alam mo yung old school na titingnan mo yung picture. Tapos na-realize ko na maganda nga na mag-print ka talaga ng mga picture na ngayon, kahit medyo mas mahal na siya versus digital. Kasi yung digital, matatakot kayo dahil anytime, pag halimbawa nasira yung isang platform, mabubura, wala na. Kagaya nung dati, di ba, yung Multiply, Diyos ko, nalaman yung edad. Multiply, di ba, yung mga Friendster, may mga picture doon. Wala na, natanggal na, hindi natin na-save kasi nagsara na sila. Eh, paano kung ang Facebook magkaganon din, di ba? Paano kung yung mga digital files mo makorap? So, ang hirap talaga. So, ito yung kulay na pinili niya. Tapos, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, nagkakaubusan ng film kasi binibenta daw ng ibang lahi. Kaya, nung kami, binigyan kami dahil nga para daw sa anak ko. Nung na-realize ko na wala na akong mabibili, ayun, nagsisisi ako. So ngayon, baka sa Shopee na ako bibili ng film, though sobrang mas mahal kasi 535 sa Shopee. Tapos sa Japan, nasa mga lang, 250 pesos. Kaya pala siya siguro hino-hoard din, ganyan. Yung iba nga binibenta. Kaya nakakahinayang. O ito, pati ito, binili ko to sa Daiso. Actually, yung isa, regalo ko dun sa pamangkin ko, kaso hindi na nila inuwi. Inuwi ko na lang din, sayang. Laruan siya. Parang malaro ng anak ko dito. Di ba? Pati ito, ini-impake. Kaya minsan sumisikip yung mga bagahe dahil kung ano-ano binibili. Ito pa pala binili ko sa Daiso nung last day na namin. Na alam niyo yung mga laruan sa Japanese, yung ginaganyan, yung sinushoot. Binili ko yung anak ko, wala lang. Ayaw naman niyang itry. Pero kasi, pampalibang, di ba? Yung practice ka, yung control, ganyan, ewan ko kung lalaroin ng anak ko, pero 40 pesos lang naman. Tapos, binilan ko din siya ng binocular sa Daiso. Di ba kung ano pinagbibili sa Daiso? Ayan ang lapit niyo. Ay nako. Tapos ito, yung iba, yung sa naman, Disney Sea. Bumili kami ng merch dahil 7th birthday ng anak ko. Sa totoo lang, kung normal na okasyon yun, pumunta lang kami, hindi ko siya bibilan ng merch. Pero nakakatuwa naman yung anak ko kasi nung namimili siya, di ba? Tapos nakita niya una ito. Sabi niya, how much is this? So, sabi ko ganito. Tapos sabi niya, how about this one? Di sinabi ko. Tapos sabi niya, how much is the total? Talagang naggaganon siya. Tapos di sinabi ko. Nung kinonvert ko, nasa 2-3 pesos lang naman. So sabi ko, sige, bilan ko na. So yan, binili ko na. Tapos ito, hindi niya rin naman nagamit sa Sapporo kasi nga, baka mawala din. So sabi namin, pang souvenir na lang. Sige, pag aliwa, may school activity, kailangan ng character, o ayan. So, ito, binila namin. Sobrang cute, di ba? Alam mo yung yan talaga yung masasabi mo na healing your inner child ka. Kasi yung mga bagay na hindi mo na nung bata, sa anak mo binibigay na parang, sige, kahit na yung logic mo sinasabi sa'yo na walang kwenta yan, pagtanda nila, wala na yan. Alam mo yun, ako kasi ganun practical eh. Pero pagka anak mo na, parang nakakatuwang bilhan, ibigay. Pero syempre, hindi naman lahat, di ba? Tapos next, may nakuha kami. Ayoko talaga ipag-claw machine ng anak ko dahil nga sabi ko talaga, ang dami-dami naming bagay. Hindi pwede. Nakisabay pa nga kami ng pauwi dun sa kamag-anak namin, sa pamilya ko na unang umuwi, di ba? So sabi ko, wag na talaga. Pero nakatakas pa rin ng isa. O ito. Yan. Tapos yun nga, pauwi kami, di ba? Nalugi pa kami dun sa isang claw machine. Naka 1,000 pesos din kami na walang nakuha. But then again,
Ang claw machine po ay isang sugal sa Japan. Next, punta muna tayo dun sa mga binili namin sa Royce. Actually, yung iba nakain na namin, o diba? Hindi ko na po naipakita ko sa inyo yung mga pinagbibili namin, pero halos nakain na namin lahat. Except for these na yung iba is pasalubong, yung iba sa amin. So, ito yung famous na yung mga ganitong Royce chocolate, yan. Actually guys, mas mura sa airport. Nagsisi nga ako kung bakit doon kami sa Royce Factory nakabili. Akala kasi namin mas mura. Pero halimbawa, yung ganitong milk chocolate, ito, 756 yen siya doon sa factory. Pero sa airport, 700 yen lang tax-free. So ako, I would suggest na sa airport pa rin kayo bumili. Pero kung may ibang flavors kayong hinahanap, like itong creamy milk chocolate, wala siya sa airport. Based from dun sa ikot ko ha, na lahat nagtitinda ng Royce, wala nitong milk, creamy milk chocolate, which is yung bulk ng aming binili. So yan. Tapos ito yung pistachio chocolate. Gusto ko nang i-try, excited na. Okay, malapit na tayo. Ito muna. Yung sabi ko na, pinakita ko to dun sa pauwi namin na vlog, di ba? Yung snow na cheese. Try natin kung masarap kasi lagi kaming Tokyo milk cheese. Pero sabi ko, parang ito ang haba din ng pila. So yung mister ko parang gusto niya din. Pero ano yun eh, mahihain magsabi. Parang nung mahaba yung pila, sabi niya, wag na. Sabi ko, sige, try natin, hindi naman ganun kahaba. So itry natin kung ito ba ay mas masarap than Tokyo milk cheese or same lang. Ganyan ang kanyang itsura. Nakikita nyo ba? Ayan, kita nyo? Sarap, pero parang halos same lang ng Tokyo milk cheese. So, pili na lang kayo. So now, proceed na tayo sa mga binili ko sa Donkey, sa Matsumoto Kiyoshi. Halo-halo na to guys, ha? So una, yung mister ko bumili ng pagkarami-raming car perfume. Kasi talagang inaano niya to sa Japan, Air Spencer. Hindi ko alam kung Japan product pala siya. So yan, bumili siya. Ibang scent yung binili niya, Japan exclusive ata to, I'm not sure, let me know. Pero yan, sobrang bango nito. Pag sumasakay ako sa kotse, gustong gusto ko yan. Tapos, bumili lang din siya nitong Tomica na Land Cruiser. O, di ba? Manifesting daw. Tapos, ito pang pasalubong na Sanrio socks. Next, may nagpabili lang sa mister ko. Yung, ano yun yung bala ng IQOS? Siguro walang flavor nito sa Pilipinas. Ewan ko kung mas mura ba sa Japan. So, yan. Tapos, yung Rohi Churoko na pangpainit. Kasi, sabi nila maganda siya. Pero ako nung nilagay ko, nainitan ako eh. Pero bumili pa rin kami. Yung iba naman dito is pangpasalubong. Siguro pagka yung mas yung katawan, mas prefer nila yung ganito. Yan, bumili kami, pangpasalubong. And then, ito na yung sinasabi ko, yung binili ko na Pablo cheesecake. Ayan. Sabi ko kasi talaga, gusto kong itry ito. Dahil nga, nakita ko. Pero hindi ito yung specific product na nakita ko dito sa Pablo. Kilala tong brand na to, di ba? Yung Pablo's Cheesecake. Pero, sabi ko, sige, itry na rin natin to dahil baka naman masarap. Ayan. Nakabalot siya ng ganyan. Kita nyo ba? Buksan natin para malaman natin kung masarap at worth it bilhin. So, ganyan ang itsura niya. Tapos, pag binuksan, tignan natin. Para siyang maliit na hopya. Para siyang maliit na hopya. Ayan o, kita nyo? Texture niya parang hopya na hindi pinalamig sa ref. Bagay siguro sa kape pero hindi ko masyadong bet. Siguro nga yung isa talaga yung mas trending, kaya yung nag-trending kasi mas masarap. Anyway, next, let's proceed with Choco Baby. Yan, ito pang pasalubong to. And then next, bumili lang ako nitong mga tang toothbrush. Sa totoo lang, yung brand na binili ko nung una dito sa Japan is Nonyo. Kaso ang mahal ng Nonyo, parang lumalabas 150 pesos ang isang tang toothbrush. Ito, lumalabas lang na parang 60 pesos ang isang tang toothbrush. Naghahanap ako ng ganito sa Shopee, guys. Kaso, wala akong makita na talagang yung brush para sa tang is bristles. Ang meron yung silicone. Ayoko ng ganun. Gusto ko brush. So, yan. Ito yung nakita ko. Next, ito. Yung mahal na toothbrush ng anak ko. Kasi nga binilan namin ng Dimaki na toothbrush. Nakakainayang naman kung di namin gagamitin. Kaya binilan ko na lang din ng 2 head na pampalit. Kasi nung binilan namin siya last year, parang
3 months or 4 months niya lang nagamit kasi syempre pinapalitan, di ba? Nakakahinayang, hindi na namin nagamit yung machine kaya bumili na lang ako ulit. Next, ito guys, makatatawa kayo. Sobrang dami kong biniling Tabasco. Dati kasi na-experience ko yung Tabasco naka-sale sa Japan, parang 89 yen lang. So imagine mga 35 pesos lang yun. So nag-hoard talaga ako ng sobrang dami. Tapos last year ko lang siya naubos, siguro mga around November. Matagal yung expiration naman niya. So nung babalik kami ng Japan, sabi ko, naku baka mura lang ulit yung Tabasco doon. Pagtingin ko, hindi siya ganun kamura. Parang nasa 260, ganyan. Which is around 110 pesos. Mas mura pa rin kasi yung ganito sa atin, yung ganitong size, nasa mga 250 siguro, no? Or 200. Basta ganyan. So bumili ako ng 4 at ang expiration niya ay matagal pa, 2029 pa. Kaya wag akong mag-alala, diba? Next, bumili lang ako nitong Skin Aqua na sunblock. Maganda daw kasi ito, nakita ko. So, tinry natin. Wala akong masyadong biniling skincare ngayon, guys. Kasi nadala ako nung huling punta namin, nung nagpukuka kami. Talagang lahat ng napanood ko sa TikTok na skincare, tinry ko. At feeling ko, hindi ganun ka ano yung effect niya sa akin. Kasi parang walang naging improvement sa skin ko versus nung nagpa-consult ako sa derma at yung gamot ng derma na binigay niya sa akin ang ginamit ko. Kaya nag-stick na lang ako dun sa binigay talaga ng doktor. Ito, next is may nagpabili lang, pair, yung acne cream. And then next, dati hindi talaga ako bumibili ng mga ganito, pero ngayon bumibili na ako, yung ref magnet. Kasi wala lang, parang nakakatuwa nga naman na maglagay talaga ng mga lugar na napuntahan mo na kahit pwede mo naman siyang mabili sa Shopee, di ba? Pero iba yung may mauuwi ka na mailalagay mo sa ref na yung lugar talaga na pinanggalingan mo. Next is bumili lang ako nitong fashion. Nakita ko kasi primer siya. Tapos, parang nagbe-blur siya. Tapos, kahit hindi mo siya gamitin under makeup, kumbaga kung ito lang yung gusto mong gamitin to blur the pores, ganyan. So, nung una, hindi ko dapat bibilin kasi nga, ang liit. Pero nung na-try ko sa tester, sobrang ganda. As in, parang yung balat ko dito, alam mo, parang nag-blur siya. Talagang parang ang kinis. Kaya, bumili ako ng isa, tinry ko muna. Pagka maganda, bibili ulit tayo na next na punta natin. Next, malapit na tayo guys. Ito, mga ano na to, mga pagkain. Ito kasi, nakita ko to, masarap daw, bumili ako ng isa muna. Tapos nagustuhan ng mister ko tsaka anak ko. Nung nakita ko sa Donkey, naka-sale siya, parang lumalabas na 60 pesos lang ang isang ganito. So bumili na ako ng 3. Actually, ang bibili ko sana mas madami pa. Kaso naisip ko, baka naman hindi naman maganda na puro matamis yung kakainin namin, di ba? Kaya pinigilan ko na lang din yung sarili ko. Next, matcha. May nagpabili ng matcha. So, yan. And then ito yung sinasabi ko sa inyo yung chocolate na sikat. Ito yung iba dito, pampasalubong, ganyan. Yung iba sa amin. Kasi medyo nanawa na rin kami. So, yan. Next is ito, bumili lang ako nito. Favorite na favorite ko to guys. Kung meron kayong dapat bilhin sa Japan na parang pang-cleanse ng face, yung makeup remover, let it be this one, Softimo. Pwede rin yung pink and blue, yun yung una kong binili. Pero ito, parang maganda kasi siya, deep cleansing oil. Bumili ako nito. Alam nyo, sobrang galing niyang mag-melt ng makeup. Tapos, pagka nag-wash ka, kahit tubig lang, makikita mo, ang ano niya lang, ang labnaw, hindi siya yung parang malagkit pa rin yung mukha mo, talaga natatanggal. At hindi lang siya pang makeup kasi 'di ba may nire-recommend sila yung magdo-double cleanse ka lalo na pag ang dami mo skincare na nilagay. So sobrang perfect nito. And then next, ito. Bumili tayo mga KitKat. Syempre yung iba dito pampasalubong, yung iba sa atin. Ayan. Sobrang dami na KitKat. Ayan, magsawa sa KitKat ang mga tao. Ayan. Then, ito yung iba na pamigay na, mga pampasalubong. Alford chocolate, ayan, nabuksan na. Tapos, bumili lang din kami ng parang 2 ganito. So, pampasalubong yan. Pang hati-hati. And then next, ito yung sinasabi ko. Bumili ako nitong cleansing oil na yan. Yung refill. Tapos yung mister ko bumili nitong vitamin C na facial wash kasi sikat na yan. Tapos ito yung isang version ng Softimo na sinasabi ko. And then bumili ko ng maraming hand cream kasi nga sabi ko sa inyo yung sa kamay ko. So ito yung sikat na brand sa kanila, yung Q10. And then ito, matagal ko na itong hinahanap. Nung nag-Fukuoka kami, hinahanap ko na siya. Hindi ko siya nakita. Ngayon na nag-Tokyo kami, nakita ko na siya. Para sa under eye. Kasi nga, ang itim talaga nung ganito ko. Though hindi ko alam kung ano talaga yung problema niya. Pero nagtatry pa din ako ng kung ano-ano. Nung last time kasi parang naging maganda naman yung effect. Tinigil ko lang. Kaya ngayon bumili ulit ako ng panibagong eye cream.
And then guys, ito na, last na. Ito yung pinakahuli kong binili. Sa Sakura ko na to binili. So, bumili lang ako nitong perfume na to. Nagte-trending kasi to. Tapos parang sabi niya, kaamoy daw ng Jo Malone. Though hindi ko naman alam yung amoy ng Jo Malone. Pero bumili ako. Ito yan. Yan. At ang presyo niya guys is nasa mga 250 pesos lang. Ito talaga yung mas mabango. Pero ito parang okay din naman kaya bumili na din ako. And then next, bumili ako nitong barley na drink. Sa totoo lang, ewan ko ba ba't ako bumili? Gusto ko lang itry. Tapos may kasama pala siyang ganito cup na imimix mo. So yan. Ganito ang itsura niyan sa loob. And then ito pa. Meron pa mga KitKat pa. Nakakita pa ako. So bumili tayo. And pang kumpleto lang dun sa tax free. O di ba napabili ako itong Nivea cream na pang kamay din. Or pang yung mga dito. And then itong candy na to. Nakita ko to mas parang pang pa-fresh siya ng breath. Pero hindi sa bunganga galing. Yung pinapaayos niya na amoy is yung sagat, lalo na pagkagutom ka. And, by the way guys, bago ko makalimutan, ito pala yung kanina ko pa sinasabi sa inyo. Bumili kami ng ganito sa IKEA. Nakita ko kasi ito na travel hack sa TikTok. Kasi nung umalis kami dun sa apartment namin sa Tokyo, ang luggage namin isa lang. Kaya talaga siya na isa lang. Tapos puro hand carry. Kaso, yung limit ng baggage namin na kinuha ko from Tokyo to Sapporo is just 20 kilos. Tapos, parang hindi pala talaga kakayanin. So, nag-book ulit ako ng another 15 kilos na baggage allowance. Ngayon, ayoko namang bumili ng isa pang luggage. And, hindi rin naman kasya dun sa mga hand carry bags namin, yung 15 kilos na yon. So, ang ginawa ko, nakita ko to na travel hack bago pa ako pumunta ng Japan talaga. Itong IKEA na to, pumunta daw sa IKEA at sobrang strong niya daw. Totoo naman ang strong niya. Kaso, ang nangyari nung pagdating namin ng Sapporo, ilang beses siyang nalaglag sa sahig na magaspang, ganyan, dahil ang bigat. Napunit siyang ganyan. Kaya bumili kami ng duct tape na sinasabi ko, nabili nyo sa Daiso. Ito siya, ayan ito pa nga hindi ko tinanggal At tapos, alam nyo kung paano namin ito ginamit? Ayan paikot. As in, para kang, alam nyo yung package, pag nagpapadala kayo ng package sa Shopee o kaya sa JNT, ganyan, ganun yung balot namin. So, yan, sobrang okay na okay ito guys. Bili kayo ng ganito pagka kukulangin kayo ng baggage. That's it for our haul. Anyway, tumuloy na tayo sa pinaka-aantay nyo. Wow, pinaka-aantay. Akala mo talaga ang dami nilang nanonood. Madami kayong manood. Sige na. Okay, yung pinaka-aantay nyo na costing. Kung magkano ang nagastos natin for 21 days. Okay, finally guys, tapos na ang ating 21-day trip sa Japan. And sabi ko sa inyo, gagawa tayo ng total cost ng lahat ng nagastos namin for the trip. Madalas ko itong ginagawa sa aking mga travel vlogs, not just for your reference, pero also for my reference. Alam mo yun, para mabalikan ko, ganyan, para maalala ko, magkano ba yung nagastos namin sa hotel nung trip na yon, ganyan, etc. So, bago ko umpisahan yung cost, sasabihin ko pala muna na yun nga, itong Sapporo talaga na to is a dream of mine since parang 7 years ago. Kasi nung pinanganak ko yung anak ko, nanonood ako ng vlog pagkagabi, alam mo yun, para gising ka. At Sapporo yung nakita ko na parang, wow, ang dreamy niya, gusto ko siyang mapuntahan. And sabi ko nga sa inyo, para sa atin kasing mga Filipinos, parang feeling ko, yun yung pinaka-accessible na makakapunta ka talaga na yung talagang snow wonderland, alam niyo yung ganon, kaya parang siya talaga yung pinangarap ko. Pero bakit tumagal ng 7 years yung pag-aantay ko? This is also para sa mga parents na gustong pumunta sa Sapporo. Kasi yung anak ko, asthmatic siya. So, medyo mahirap na pagka masyado pa siyang bata or maliit pa, medyo mahirap siyang dalhin sa malalamig na lugar. Kasi baka mamaya atakihin. Tapos, mas marami kaming dalang mga gamit to make sure na mamamanage yung asthma niya. Tapos, syempre, pagka may dalang baby, di ba? Tapos, ang dami mong dalang gamit, mas mahirap. Kaya talagang sabi ko, I think perfect time yung 7 years old kasi malaki-laki na siya. Tapos, parang nakaayos na rin yung kanyang asthma, ganyan, parang na-manage na namin. So, yon, ang haba ng sinabi ko, umpisahan na natin ang ating nagastos para sa Japan trip na to. Again, we went there for 21 days, kaya tignan natin magkano ang total na ating nagastos. Okay, so umpisahan na natin agad sa airfare. So yung airfare, ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo meron akong naging pagkakamali.
So, ang total airfare namin is 84,332.59 pesos. Yes, medyo malaki siya. Bakit? Kasi nakabook na talaga ako initially ng round trip ticket ng Zip Air Manila-Tokyo, Tokyo to Manila, which is 57,695.27. Pero, nung nakita ko na nag-sale si Cebu Pacific ng Sapporo na pauwi, Sapporo, Manila, ang mura, sabi ko, hala, sayang tong chance na to kasi parang feeling ko, during December, January, February, mahal talaga yung ticket sa Sapporo. Kaya sabi ko, sige, push na. At ang nagastos namin doon na ticket, yung Sapporo, Manila lang, is 16,582.78. Tapos, yung flight namin naman ng Tokyo to Sapporo, ang nagastos ko ay 10,054.54. So, initially talaga, nakabook na yung Manila-Tokyo namin parang around July pa of 2025. Tapos, sabi ko, gusto ko talagang makapunta ng Sapporo. Sabi ko, latest talaga March. Kasi sabi ko, feeling ko, March yung meron ka pang snow na maaabutan. Kaya sabi ko, March na lang tayo mag-Sapporo. Kaso pag titignan ko talaga yung flights ng March, alam mo, aabot siya ng 90,000, 80,000 para sa aming tatlo na direct flight Manila-Sapporo, Sapporo-Manila. Yun pa yung pinakamura kasi that one is Cebu Pacific. So what more pagka mag-Philippine Airlines pa or ibang airline. So sabi ko talagang medyo mahal siya. So nag-compute ako kung itutuloy ko na Manila, Tokyo, Tokyo, Sapporo, Sapporo, Manila, since nandun na kami at pupunta na kami. Tapos pinakamaganda pa na parang magsa-start yung snow or peak ng snow yung December, January, ganyan. Sabi ko parang yun na talaga yung chance. So nung kinumpute-compute ko, halos same lang din yung magagastos kung tinuloy namin yung Manila, Tokyo, Tokyo, Manila lang ng December, tapos babalik kami ng March ng Sapporo. So more or less, halos same lang yung magagastos. Kaya pinush ko na din. And having said that, hindi namin na-refund yung ticket ng Tokyo, Manila namin sa Zip Air kasi non-refundable yung flight. Kaya yon, lesson lang yon kung gusto nyo rin gawin yon at feeling nyo talaga mas gusto nyo ituloy ng December, ganyan, wag na muna kayong mag-book ng Tokyo, Manila pa uwi or kung saan man kayo pupunta, di ba? Mag-antay kayo kasi nagsi-seat sale sila, lalo pag halimbawa parang one way lang. And then next sa mga hotel. So ito, yung unang hotel namin, wala kaming binayaran, which is the apartment, dahil naghati yung dalawa kong kapatid, yung panganay tsaka yung pangalawa kong kuya, naghati sila. So, di ba, get you a kuyas na maghahati sa hotel para makatipid kayo. O yun. Tapos next, di ba, nung umalis na sila, lumipat kami sa different hotel, which is the Toyoko Inn Kashiwa, basta parang ganon. So, yun naman, yung hotel namin na yun, sobrang mura lang. Sabi ko nga sa inyo, kung napanood yung vlog na nag-tour ako dun sa hotel na yun, 10,386.80 lang yung nagastos ko doon. With buffet breakfast pa yun, ha? Tapos next, lumipat kami ng Narita Hotel. Diba, panoorin niyo yung video ko kung bakit pa kami naglipat ng hotel dahil nandun yung explanation. So, ang nagastos ko naman doon ay 5,625.82. Medyo mahal yung hotel na yon for my standard kasi gusto ko max mga 4,000 lang. Pero siya na yung pinakamura dun sa area na yon na accessible talaga sa airport. And then next naman is yung sa Sapporo Hotel. Ito, meron talaga ako initially na nabook na murang hotel. Actually, hostel siya. 19,000 lang for the three of us. May sarili kaming room pero bathroom sharing. Kaso parang nag-aalangan ako dahil nga may kasama kaming bata. So sabi ko baka hindi pa siya appropriate right now na maging ganun yung setup namin sa hotel kasi masyado pang maliit yung anak ko. So sabi ko sige mag-book na lang tayo ng hotel talaga. Kaya yung binook namin is yung Hotel My Stay sa may Susukino at ang nagastos namin doon ay 26,265.57. And then, yun pala guys, sorry hindi ko nasabi na yung travel tax, syempre, para sa aming tatlo, 4,050. And then, I always advise this na para sa mga magulang dyan, kung meron kayong 12 years old na anak, I know medyo hassle na sa airport pa kayo magbabayad. Pero kasi discounted yung nasa airport, 50% ng rate ng adult. So kung ang adult ay 1,620, ang kids 12 years old and below is just 810. Nag-try kasi ako one time na magbayad online. Pagka bata, kahit yung age niya is 12 years old and below, 1,620 yung chino-charge nila. So sayang din yun, di ba? And then, kumuha pala ako ng insurance para sa aming tatlo. Sa GCash ako kumuha, yung GCash
G-Insure. Hindi to sponsored, how I wish. Gcash, baka naman. Hindi. So, for 21 days, sobrang mura na nito. Tapos, 3 pa kami dito na covered. At ang nagastos ko lang ay 3,561. Guys, na-experience ko na hindi ako kumukuha before ng insurance. And so far naman, thank God, wala naman nangyayari. Pero na-appreciate ko siya nung one time na kumuha ako. And then sa saktuhan na nasira yung luggage ko. Alam mo, nabayaran nila. Parang bumalik lang din yung binayad ko sa insurance. Tsaka na-cover pa yung binili ko dun sa luggage. So parang okay na okay yung insurance. Okay, and then ito. Sakto yung budget ko sa food. Kasi talagang binudget ko sa food namin for the whole 21 days is 4,000 per day. Para sa amin, 4,000 pesos ha. Sa yen, mga nasa 10,000 or 11,000 yen yan. So, sakto na siya for us. Kasi, hindi ka naman everyday magsisplurge ng food. Meron mga times na may natitira pa dun sa budget. So, pwede mo siyang i-carry over the next day. Tapos, minsan naman, halimbawa, yung pagka nasa bahay kami, di ba, noong unang mga araw na nasa apartment kami, share kami na pag nag-grocery, sama-sama, umaabot yun hanggang breakfast. So, kumbaga, nako-cover siya. And then, kung makikita nyo naman, di ba, kakain kami, Yoshinoya, Sukiya, ganyan. So, hindi naman din dahil nagtitipid, masarap din talaga yung mga food na yon. And accessible kasi siya dun sa aming apartment na tinuluyan nung una. Alam mo yung pagka nasa Japan kasi, kahit sabihin mo na marami kang nakalista na kainan, pagka meron ka ring itinerary or schedule that day, mahirap din talaga na bigyan ng time na puntahan mo pa yung mga trending na kainan. Kasi sa totoo lang guys, ang hahaba ng pila, nakakasayang talaga ng oras. As long as masarap yung kinakain mo, tapos affordable pa, di ba? Eh di maganda. Minsan may mga times na talagang pag alam mo, maluwang yung schedule, dun kami parang mag-splurge, o sige, bili tayo mga ganyan, snacks, ganon. So, nasa sa inyo naman yan. Kami, as long as busog kami, hindi naman kami deprived, so okay na yon. At ang dami kong sinabi, ang nagastos namin sa pagkain ay 83,108.80. The next activities. Since hindi namin first time sa Tokyo, hindi na namin pinuntahan yung mga ibang tourist spots doon na napuntahan na namin before. So yung sa Sapporo lang talaga kami gumawa ng mga activities kasi it's our first time there. At ang nagastos namin sa activities ay 21,229 pesos. And then next sa shopping, ito yung sinasabi ko sa inyo na sa totoo lang, kung kaya nyo na hindi kayo mag-shopping, well then good, kasi mas makakatipid talaga kayo. Pero pag nasa Japan kasi talaga kayo, yung mga little things, anik-anik, di ba? And sabi ko nga sa inyo, kaming pamilya naman, hindi naman kami yung into luxury talaga na parang mga bibili namin, mga Gucci, Prada, ganyan. Normal lang, Gio, di ba? Don Quixote, mga drugstore, okay na sa amin. Shoes, ABC Mart, ganyan. So yung kumbaga normal lang na trip ito. Kaya kung kailangan nyo ng reference para sa normal lang na tao, alam mo yung standard na tao, ito yung natural, ito yung basta, ito yung relatable, ganyan. Dito kayo manood. So, ang nagastos namin for shopping ay 78,110.06. Imagine guys, that's for 21 days. And then next, yung sa transpo, ito yung mga trains, yung pag nagre-reload, ganyan, kung bumibili kami ng mga one-day pass, ang nagastos namin is 18,293. Medyo malaki siya for this trip, pero kasi talagang medyo may mga iba kaming pinupuntahan na malayo, minsan naman nandun lang kami, pero pag in-accumulate mo, tsaka 3 din kasi talaga kami. So, yan yung nagastos namin. And then next, miscellaneous. Itong miscellaneous, ito yung mga kung anik-anik lang, halimbawa, claw machine, ganyan, nung nagpa-laundry kami, yan. So, ang nagastos ko doon ay 2,131 pesos. So, yan ang total ng ating nagastos, guys, for this trip. Sa totoo lang, feeling ko, sobrang saktong-sakto siya or hindi siya yung parang magugulat ka na grabe ang mahal ng nagastos nila. Kasi imagine for 21 days, yan lang ang nagastos namin guys. Super sulit na yan guys. Kasi dalawang, ano ba tawag doon? Dalawang prefecture or dalawang city. Basta, dalawa yung napuntahan namin which is Tokyo and Sapporo, diba? So, tapos 21 days, imagine niyo nasa ibang lugar kayo, mag-hotel kayo, kakain kayo sa labas, tapos nakapag-shopping pa kayo, nakapag-activities pa kayo. So, sobrang sulit na sulit yan talaga. So, yun guys, kung may tanong kayo,
let me know in the comment section para masagot ko. Kung gusto nyo humingi ng recommendation, di ba? Let me know para masagot ko kayo. And again, guys, meron na tayong Klook code. So, you can use my code, MommyCamsKlook, sa lahat ng inyong mga activities and even hotels. So, sana nagustuhan nyo tong video na to. And sa totoo lang, namimiss ko na naman ng Japan. O, diba? Sino nakaka-relate? Lagi na lang. Kung umabot kayo sa portion na to, sabihin nyo, miss ko na rin ng Japan. O, diba? Feeling! So, yun. Sana nagustuhan nyo tong video na to. And kung nagustuhan nyo, please don't forget to like and subscribe to my channel. I'll see you again until our next travel vlog. Bye!